Si Jesus ay dakilang manggagawa ng himala. Sinasabi ng Biblia, masdan, may dumating na isang ketongin at sumamba sa kanya na nagsasabing, Panginoon, kung ibig mo, ay magagawa mo akong malinis. At iniunat ni Jesus ang kamay niya at hinipo siya na nagsasabing, Ibig ko, maging malinis ka. at agad-agad ay nalinis ang kanyang ketong. Ang Panginoon ay naawa sa mga nagugutom na karamihan na sumusunod sa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang kahimahimalang kapangyarihan ay pinakain niya ang 5,000 kalalakihan at kanilang mga pamilya sa pamamagitan lamang ng 2 isda at 5 buong tinapay. At si Jesus ay humayo at nakita ang lubhang karamihan at nagkaroon siya ng kaawaan sa kanila at pinagaling niya ang kanilang mga may sakit. Isang gabi ay ginulat ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa paglalakad niya sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya sa kanila, Maging malakas ang loob ninyo. Ako nga ito. Huwag kayong matakot. ang buong sanlilikha ay tumatalima sa anak ng Diyos. Ipinahayag ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Siya na sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y patay na, gayon man ay mabubuhay siya. sa pagpapamalas ng kanyang kapangyarihan, ay nagpunta siya sa libingan ni Lazaro na 4 na araw ng patay. At si Jesus ay sumigaw ng may malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka! at siya na namatay ay lumabas, na natatalian ang kamay at paa ng mga damit panlibing. At kumalat ang balita sa lahat ng dako na kayang ibangon ni Jesus, maging ang mga patay. Nang sumapit ang gabi, ay dinala nila sa kanya ang marami na inaalihan ng mga diablo, at pinalayas niya ang mga espiritu sa kanyang salita, at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Hinangaan ng mga pangkaraniwang tao si Jesus. Ang pinakamalaking pagsalungat sa kanya ay nagmula sa mga pinunong pangreliyon. Pinaratangan nila siya sa pagsasabing ang kanyang kapangyarihan ay nagmula kay Satanas. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, Kayo ay sa inyong amang dyablo, at ang mga pita ng inyong ama ay inyong gagawin. Siya ay isang mamamatay tao mula sa pasimula, at hindi nanatili sa katotohanan, dahil walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng isang kasinungalingan, siya ay nagsasalita sa ganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ang ama nito. At dahil sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ay hindi kayo sumasampalataya sa akin. sa likod ng mga pangyayari ay malaki ang kinalaman ni Satanas. Subalit dapat mong mabatid na bago makakilos ang diablo laban kanino man, dapat muna siyang kumuha ng pahintulot sa Diyos Amang nasa langit. At upang matupad ang propesiya ng Biblia, ay pinahintulot ng Diyos na kalabanin ni Satanas ang Panginoong Hesus. Lumipas sa mga araw, ang mga reliyosong kaaway ng Panginoon ay nagtangkang siluin siya sa pagtatanong ng, Legal ba na magbigay ng bis kay Cesar o hindi? ngunit nahiwatigan ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi, Bakit tinutukso ninyo ako, kayong mga mapagpaimbabaw? Ipakita sa akin ang salaping pambuwis. at nagdala sila sa kanya ng 1 denaryo at sinabi niya sa kanila, Kanino ba ang larawang ito at nakaukit na sulat? sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Sa gayon ay sinabi niya sa kanila, Kaya nga, ibigay kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar, at sa Diyos ang mga bagay na sa Diyos. nang marinig nila ang mga salitang ito, sila ay namangha at iniwan siya at nagsialis sila. Inilantad ni Jesus ang mga Pariseyo nang sinabi niyang, Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat kayo ay katulad ng mga pinaputing libingan na tunay na lumilitaw na maganda sa panlabas. Ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat ng karumihan.
Kayong mga ahas, kayong mga salinlahi ng ulupong, paano ninyo matatakasan ang kapahamakan ng impyerno? Sinabi ni Jesus, Sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan, upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan sa pamamagitan niya ay maligtas. Siya na sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit siya na hindi sumasampalataya ay hinatulan na, dahil hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na isinilang na anak ng Diyos. sinabi ni Jesus sa maraming tao, Siya na nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi makararating sa kahatulan, kundi inilipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. nasa kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang liwanag ng mga tao. Niyanig ng Panginoong Hesus ang buong reliyosong daigdig nang sinabi niyang, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makalalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. na dahil dito ay ipinahayag sa buong sanlibutan na siya lamang daan patungong langit. Ang mga salitang iyon ang nagpatiwarik sa reliyosong daigdig. Kinamuhian nila si Jesus sa pagsasabi ng gayon noon at kinamumuhian ng karamihan ng mga salitang iyon hanggang ngayon. Sumasapit na ang wakas ng ministeryo ng Mesyas. Nahulaan ni Propetang Daniel ang eksaktong araw kung kailan papasok sa Jerusalem ang Mesyas sa gitna ng mga sigaw na Hosana. Ngunit alam ni Jesus na sa loob lamang ng isang linggo ay magsisisigaw sila nang ipako siya sa krus. Buong sikap na inudyukan ni Satanas ang mga pinunong pangreliyon upang magsabwatan sa kamatayan ng kanyang pinakadakilang kaaway. Sa katotohanan kasi, si Jesucristo ang nagpatapon sa kanya at mga anghel niya mula sa langit. Tuwang-tuwa pa rin ang mga disipulo sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sa pag-aakalang siya ay magiging hari na. Ngunit sa hapunan ng paglampas ay ipinaliwanag ni Jesus na malapit na niyang ibubo ang kanyang dugo at siya ay mamamatay. Kumuha si Jesus ng tinapay at katas ng ubas bilang sagisag ng susunod na mangyayari. Pinutol niya ang tinapay na larawan ng kanyang katawang magdurusa sa krus. Nang magkagayon, ay binigyan niya sila ng katas ng ubas na larawan ng dugo na kanyang ibububo. Ito ay nagpasimula ng isang kaugalian na susundin hanggang sa kanyang ikalawang pagdating. Pagkatapos ng hapunan, ay kumilos na si Satanas. Ginamit niya ang isang disipulong nagngangalang Judas Iscariote sa pamamagitan ng pagsanib sa kanyang katawan. Ang mga sumunod na pangyayari ay nagpaging pinakamasamang taksil kay Judas sa buong kasaysayan. Si Judas ay nagpunta sa mga punong saserdote upang ipagkanulo ang Panginoon. Si Judas ay kumita ng 30 pirasong pilak mula sa pangkat ng mga reliyoso. Nang magkagayon, si Satanas, sa pag-aakalang dumating na ang araw ng kanyang pananagumpay, ay nagsugo ng kanyang mga kampo ng kadiliman sa Jerusalem upang puksain si Jesus, ang liwanag ng sanlibutan.